kung ipapahayag namin ang mga pagkukulang, Panginoon. Panginoon, alam mo, Panginoon, ang salibutan to, ang impluensya nito, Panginoon. But thank God, Lord, sa iyong banal na Espiritu na patuloy naglilinis sa amin, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng konsensya sa mga budhi, Panginoon. Nagsasabing mali ang ginagawa namin. At lahat ng bagay na pagkukulang sa amin, nag-umuugit sa aming mga puso at nagsasabing kinakailangan na ituwid namin ang mga bagay na ito. Kaya, Panginoon, sa oras na malakas ang loob namin, Panginoon, lumapit dahil alam namin, Panginoon, bago pangalaman kami pumarito sa bahay Panambahan, inayos na namin ang mga sarili. Nagpagpag na kami, Panginoon, ng aming buhay upang may tama namin lahat, upang makatanggap kami, Panginoon, ng tamang espiritu sa gabing ito. Ng pagkapalang galing sa iyo, Panginoon. O Diyos, tanggapin mo kami habang kami nananambahan. Kaya mo makasampung kami, Panginoon, ng pabor minsan pa, Panginoon. Paglingap, Panginoon, sa iyong harapan, Ama. Kaya mong makuha namin ng audience mo. Makita mo kami, Panginoon, kaming umasta ko, Panginoon, sa bahay Panambahan. At dahil dito, Panginoon, ay malugod ka, mapagpala. At makita naming nakangiti ka, Panginoon, sa aming gawain. Alay po namin ang gawain ito para sa iyong kapurihan. O God, sa iyong karangalan at kalwaltian, salamat po na marami sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magkamay po tayo sa bawat isa. Welcome po muli sa gawain ng ating Panginoon. Manatili po tayo ng katayo habang tayo po ay nananambahan. Amen sa ating pong Panginoon. Sa oras pong ito, binabati po natin ang bawat isa na nakatunghay sa ating broadcasting sa ating ebaw.com na ngayon po ay kasama po tayo ng nambahan. At alam ko po na hindi naman po kayo nanonood dyan, kundi kayo po ay sumasamba sa Panginoon. Kasama natin ang mga taga-Pampanga, mga ipabengi po kay Kayungan sa inyong lahat. Dadayo kami sa linggo sa inyo. At sana makita nyo kami ng live. At ganoon din sa mga kapatid natin nakatunghay sa Kabisayaan. Maayong gabi sa inyong tanan. Nagalantaw, nagatanaw sa ating broadcasting. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ate Bonnie. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Lahat po ba ay masaya na tayo'y pinili ng Panginoon upang sambahin natin siya ng buong sikap, buong tapat, buong sigla. Amen. Minsan pa, awitin natin itong nagsasabing, who am I? Dahil nakilala natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon at purihin natin siya ng buong sigla, buong kapangyarihan para sa ating Panginoon. Oh, glorious victory, that day He set me free and made my heart its very throne. My life is no longer mine, by the prisoners of love divine, and now I live to praise His name. Yes, who I am, Lord, who I am, I can see now. Yes, who I am, a part of my Savior, a part of His Word. It's a revelation of who I am. On Calvary, on Calvary He died to redeem His lost bride. The King of Kings became my Savior. This is God's great mystery of love expressed to me, that Christ and I might make me one. Yes, who I am, Lord, who I am, I can see now. Yes, who I am, a part of my Savior, a part of His Word. It's a revelation of who I on Calvary died. On Calvary died
to redeem His lost bride. The King of Kings became my Savior. This is God's great mystery of love expressed to me, that Christ and I might be made one. Yes, who I am, Lord, who I am, I can see now. Yes, who I am, the part of my Savior, a part of His Word. It's a revelation of who I am. Who I am, Lord. Yes, who I am, Lord. Who I am, I can see now. Yes, who I am, a part of my Savior, a part of His Word. It's a revelation, His predestination of who I am, who I am, who I am. Amen. It's a revelation. It's a predestination. Because the Bible says in Ephesians 1 verse 2, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before in His love, having predestinated us to the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to God good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein has made us accepted in the beloved. Amen. Salamat. Bago pa itatag ang sanlibutan ay pinili na tayo. Kaya awitan natin siya ng gawin nating panalangin itong awit na to na salamat sa pagpili niya sa atin. At iniingatan niya tayo sa araw-araw. Thank you, Lord Jesus. From the beginning, He chose me to be His son, and He had a plan that you and I are part of. My soul reaches out for something beyond this time, and I know without a doubt that I was in this mind before the world was born. I was in this mind. He did predestinate me before all time. And I know that I am His and He is mine. Before the world was born, I was in His mind. I often wonder
why He ever chose me. But by His foreknowledge, He predestined me to see. I merely express in my own time, and I know I was in His mind before the word was born. I was in this mind. He did predestinate me before all time, and I know that I am His, and He is mine. Before the world was formed, I was in His. Oh, see it again. Before the world. Taas po natin ating mga kamay. Pakita natin sa Panginoon na tayo'y pinili ng Panginoon bago pa itatag ang sanlibutan. Walang pagdududa yan. Dapat panindigan nyo na kayo'y pinili ng Panginoon. Dahil isang araw, papalitan ang ating mga katawan ng makalangit na katawan. Hallelujah! For all time, and I know that I am His, and He is mine. Before the world was formed, before the world was formed, before the world was formed, I was in His mind. Oh, we worship You, Lord. We give You glory, honor, power belong to our Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Brother Ed, hallelujah. We worship. Praise the Lord. Makakapuna po tayong lahat. Amen. Napakasarap pong nasa presensya ng ating Panginoon. So, hallelujah. Nais ko pong tawagin po ang mga kapatiran natin ngayon. Habang na maghahandog ng awit ang prayer group sa pangunguna po ng kanilang leader na si Padre Hansel. Habang lumalapit po sila ay napipil ko po ang isang kaisipang ito na talagang pinagpapala po ko sa salita po ng ating Panginoon. At nakikita ko po kung gaano po kadakila ang pagkakayari niya sa atin, pagkakalikasan niya sa atin. At nakita ko na the reason why na nilikha ng Diyos ang mga tao ay para sambahin siya. Di ba? Para sambahin siya. So, feel ko na dapat mas maaga tayo kaysa nakagawian natin. So, pwede ba natin sabihin sa ating katabi na next time maaga tayo? Sige, huwag kayo mahiya. Maaga tayo, sabihin nyo. Agahan natin. Kasi hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba sa kanya. Di ba? Hinahanap tayo. Eh, minsan wala pa tayo. Kaya next time, agahan natin. Okay. God bless. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa biyaya niya. Nais ko pong i-present sa harapan niyo ang isa sa mga nabuong sandata ng mga kabataan. Ito po yung prayer group.
At salamat sa kabutihan ng Panginoon. Nais po namin bigyan ng papuri ang Panginoon sa awiting to. I pledge allegiance to the Lamb.
Hallelujah. Amen. Sana po yan po ang ating maging panata ng pakikipag-alyansa sa ating Panginoon sa kordero po ng Diyos. So sana po maging buhay po natin yan na makita po ang ating katapatan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So sa oras po ito, dadako po tayo sa pagkakalob. Dito masusubukan ating katapatan talaga. Dito nagkakasukatan eh. Amen. Kaya nais ko pong tawagin ang ating kapatid si Brother Mauro habang inihanda yung biyaya mo'y sapat. Amen. Sige, pag-pray natin yung offering. Iyoko tayo. O God, Lord Jesus, muli Panginoon, salamat muli Lord sa bawat isa, O God, na naidako sa baysambahan. Inikalala namin Lord na ito'y biyaya mo Panginoon sa bawat isa na tinatamasa Panginoon ang iyong mga anak. At narito Panginoon ang aming mga alay, mga handog sa iyo Panginoon bilang papuri Panginoon sa iyong kabutihan, Panginoon. O God, sa aming buhay, ano man aming tinatamasang buhay, Panginoon, O God, salamat, Lord. Binigyan mo kami ng kakayanan na maghandog sa iyo bilang pasalamat. O God, makatulong sa pangangailangan ng iglesyang ito upang may pagpatuloy, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa dakong ito, Lord. At hayaan mo, Lord, na maging kabahagi ang bawat isa, Panginoon, ang bawat suporta sa iyong binhi na tatawagin pa sa dako, Lord, O God, patungo sa iyong kaharian, Ama. At, O God, kami iyong kapiling, Panginoon, O God, na paghanap ng mga binhi, Lord, na, O God, kakailanganin pa, Panginoon, na napabilang sa iyong kaharian. Kaya purihin ka namin, pinasalamatan ka namin sa gabing ito, O God, kalakip ng iyong salita, O God, na salo-saluhan namin. Hayaan mo, Lord, na bukala ng kagalakan ng aming mga puso, Panginoon, na makinig dahil bahagi mo kami, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Tinawag mo kami, O God, at iyong salita na hindi na kami nabubuhay sa tinapay man lamang, kundi nabubuhay kami sa iyong salita, Panginoon. Kaya hayaan mo, Lord, na ito'y kamti namin, Panginoon, at ito'y may pamuhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y, O God, magiging katuparan sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, mauwi sa iyong parangal, papuri, pagsamba sa iyong katastasang pangalan. Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Biyaya mo'y sapat. God, biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailan may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Yung second stanza. Hindi mong umaasa sa mga pangako mo. Nasa akin ka at walang mga ngamba. Yes, Lord. Tutugunin lagi lahat ng suliranin ko, pati na ang hangarin ng pusong ito. Bakit? Hallelujah. Pagkat biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagas, kailang may di magwawakas. Buong mundo may maghirap, pagpapala niya'y laging sapat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Dapat nga lang na makilala ka ng lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa pagpala ng Diyos na sapat at lumalabis pa. Amen. Diyan po tayo nakasandal sa pagpapalang sapat at lumalabis. Hindi po tayo pinagkukulang ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa oras pong ito. Kung meron tayong mapakita sa multimedia, kung meron na, bago natin basahin ng mga ilang announcement dito.
Okay, let's welcome our dear visitor ngayon. Nakapili natin para maging panatag na panatag sila. Uy, sa Facebook ko lang nakita tong pangalan na to ah. Si Brother Kevin Dave Borja ay kapiling po natin ngayon. Saan ba sa banda nakaupo? Ayun, napakagandang lalaki, no? Praise the Lord, God bless you. Pumanatag ka lang dyan at ipiling mo, ituring mo na kami kapamilya mo at huwag kang matakot dahil hindi kami patatayuin sa gitna at pagsasalitain. Kaya God bless you. Amen. Naway pagpalain ka ng Panginoon. Nawa ito'y hindi huli o una, kundi ito'y pasimula pa lamang ng magandang relasyon natin sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Okay, announcement. On Sunday, September 8, 2013, ay merong meeting ang lahat ng ladies right after the service. On Sunday, September 8 pa rin, ang Group 1 Ladies Department meeting ay meeting after the service. Ang mga grupong ito ay kinabibilangan nila Sister Nene, Sister Huling, Sister Aurora, Sister Pelis, Sister Bioli, Sister Nimpa, Nora, Juliet, Candy, Arminda, Sister Kim, Sister Connie, Sister Maring, Sister Ren Cabañez, and Sister Mila, substitute to Sister Gerlin Estrada. So, yun po ang mga kapatirang pinapanawagan, bahagi ng Group 1. Okay, on Sunday, nakaparaming activities. Sunday School Teachers General Meeting, please prepare your group reports. Sunday na po yan, para sa mga guro po natin. At ngayon po ay pinaghahandaan pa rin at kanina po ay kinalabit ako ng ating pastor, pakibanggit ko rin ng malinaw to dahil sa ngayon ay pinaghahandaan po natin ang ating camp meeting sa Emmaus Bible Camp. Ngayon pa lamang po ay dapat iipunan natin. Walang gate crosser pala. Wala rin ganun. So sana po ay mapaglaanan na po natin dahil na kung di po ako magkakamali, Lord willing po, ay makapiling po natin si Brother Donnie Regan sa nasabing okasyon na yan. Pag-pray po natin. Pero confirm na po yung Brother George Martin. So pag-pray po natin na nawa po ay makapiling po natin ang mga missionaryong ito at sa napakagandang gawain na yan sa December sa Emmaus Bible Camp. Okay. Written testimonies. Nais ko po namin balik ang papuri at pasalamat sa ating Panginoong Kristo sa pag-iingat niya sa tuwina. At lalo na po kanina nung bumangga yung bus na sinasakyan namin sa isa pang bus sa EDSA. Salamat po kay Lord dahil hindi po kami masyadong nasaktan. Praise the Lord. Sa Diyos po ang papuri. Ito po ay mula pa Sister Cry de Monteverde. Amen. Praise the Lord. Napaka-tinding trahedya to. Pero salamat po sa Panginoon dahil ligtas pa rin at kapiling po natin ang ating kapatid na ngayon na masipag na aking inaanak na lagi nagmamano sa akin. Amen. Meron pa ba? Prayer requests. Pakisama po sa panalangin na makumpleto at ma-approve na po ang requirements namin para sa application sa Social Welfare Office ng ospital na posible kong panganakan. Gayon din ang patuloy na maingatan si baby at maipanganak ko siyang malusog through normal delivery sa takdang panahon ni Lord. Thanks and God bless, Sister Cry de Monteverde. So, para sa kaalaman ng lahat, Sister Cry de Monteverde ay nag-a-apply ng parang charity award, no? Charity, no? Pero sa St. Luke Global, pang mahirap. So, pag-pray po natin na naway po ma-aprobahan dahil napakayaman ng babaeng ito. Okay, ano po ang nakalagay dito? Humihingi po ako ng panalangin para sa kagalingan ko at sa aking anak na si Sofia Isabel Muñoz mula sa Ubo. Maraming salamat, Sister Nimpa Muñoz. So panalangin po natin mga batang ire. Okay, wala na? Okay. Pakasama po sa panalangin ang bunso kong anak na si Marian Angela Florese dahil may trangkaso po siya. Naway pagalingin siya ng Panginoong Jesucristo. Jesus ngayon. Sa Diyos ang mapuri, Brother Bonnie Florese. Pakasama po sa panalangin Sister Letty Villamor, siya po'y nilalagnat at sinisipon ngayon. Naway matamo niya ang kagalingan ngayon. Salamat po. God bless from Villamor family. Okay, marami po mga sakit karamdaman na pinabot po sa atin. Lalo kagabi, sila Pastor Pipito po ay nagpasabi na meron po siyang trangkaso. Kaya hindi po siya nakarating. Dapat speaker po natin siya. Pero hindi po siya nakarating. Pero siya po nag-text ngayon na siya po ay malakas na at okay na po siya.
So hindi nalagay yung aming tatalakayan sa susunod dahil kagabi po ay tinapos namin at na-close na namin ang deal namin tungkol po sa tinatalakay namin kagabi. Ang topic po namin, where does life start in the conception of a child? Na-miss nyo po ang gawaing yon. Na-miss nyo. Dahil alam niyo po, sabi ko nga, yung Supreme Court ay umatras, hands off sila dahil hindi nila alam kung saan ba talaga nagsisimula ang buhay. At ngayon kagabi po, marami kami naunawaan, pinagpala po kami lubos. Para sa akin, yun na pinakamatinding overnight na natinanin ko sa loob ng 6 na taon. Pinakamatindi na yun na natinanin ko. Napakagandang presentation po nila Brother Joseph, nila Brother Randy, nila Brother David Motema, Brother Nemi. Praise the Lord. At sa huli ay, sabi ng pastor, in-evaluate ng pastor, tamang lahat yan, pero ito mas pinaka. Amen. Praise the Lord. At pinagpala po kami lahat. So, kung naintindihan nyo po kung paano kayo nalikha, yung DNA nyo lamang, yung genetics engineer nyo po, yung pagkakalika sa inyo, talaga hindi po kayo maaawas sa sarili nyo. Kaya pala ang sabi ni David, kakilakilabot at kakilagilala sa pagkalika sa atin. Hindi na kayo maabas sa inyong sarili. Talagang hahanga nyo po at mapupuri nyo po ang Panginoon sa napakaganda pong ginawa po ng ating Panginoon. Kaya paghaharap na kayo sa salamin, huwag na kayo mainis sa ilong nyo, huwag na kayo mainis sa pagkakayari ng yung mukha nyo. Yan ang tamang-tamang disenyo ng yung mukha. Dahil sa lupa lamang na sinapupunan ng nanay nyo, na magulang nyo, inanyuan na kayo. Ganon kayo ka-espesyal sa harapan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ganda ng pagkakayari mo, sister, brother. Praise the Lord. So, mamaya, baka yan po ang itouch ni Pastor dahil sa kahilingan na marami. At kaya nga po, tungkol sa predestination po ang inaawit po ng ating mga kapatid, ng ating pong mga song leader kanina. So, nakaantabay po ang mga gawain sa susunod na topic po namin. Siguro next time ay may lagay na po ito. Ang explanation po ng Malakay chapter 2 verse 2, blessing and curse. Tapos pangalawa po, what is the connection of microchips with 666? So, mark of the beast pa rin po ito. At ito po baka susugan po natin kapatid si Brother David. At dalawang sunod. Yung pangatlo po, siguro pang All Souls Day na to. Ang topic po ay, is there life after death? So, ito po na itanong po na isang kapatiran natin at tatalakayin po natin yan. At maring si Brother Sogag may bigyan ng ilang komento tungkol dito. Amen. Praise the Lord. Ganun pa man mga kapatid ay gusto natin isama sa pananalangin ang mga kapatiran natin na ihabol natin kagabi. Ang lahat po ng ating mga kapatid ngayon nakagampan, nakahilera po sila, Sister Joyce, Pabro, Sister Christine, Espiritu, Sister Joy Payanan, ay sila po yung nagdadalang tao at maring sa buwang ito ay magsilang na po sila ng anak. At ganoon din po pinapanalangin natin na si Sister Orhe, o Sister Mary Ann, siya po ay pinapanalangin natin na siya po ay makapagsilang din na maayos. December naman ang schedule. At si Sister Tina po, ay ganun din po, pinapanalangin po natin, bagamat siya po ay si Sergeant Section, ay pinapanalangin po natin ng pag-iingat ng Panginoon sa kanyang pagbubuntis. Ganun din si Sister Marilyn Payanan, na siya po ay kagampan din ngayon, at pinapanalangin po natin yan. At ganun din po mga kapatid, ating po pinapanalangin ang mga ilang kapatid natin yung nagpahabol ng kailang mga prayer request. Prayer request para sa pagdating po ni Brother Rolly Abelio. Kaya po ang ating mission department ay sa pamumuno nating pastor ay tutulak po ng mga ilang panahon sa kaligitnaan marahil ng buwang ito sa Bohol. Sa pagpray po natin kung ano sa kada nakalooban ng Panginoon. By land or by air? Siguro hindi natin alam, no? So, pagpray din po natin ang patuloy na kagalingan po ni Sister Huling sa kanyang tuhod. So, pinanalangin natin kagabi to, pero panalangin po natin. Ako salamat sa Panginoon dahil wala na po yung sakit ko sa tuhod. O yun, bumigay. Pero okay na po ako ngayon. Amen. Praise the Lord. Ganun din po, panalangin po natin ang hypertension po ni Sister Bennett na kiniklaim po natin na ang kanya pong pagtaas po ng kanyang presyon ng dugo ay maging normal at maging maayos. Panalangin po natin ang mga kapatiran natin ngayon. So, panalangin po natin ating mga gawain. Ang alabang po ay every other week, na ginagkakaroon po ng gawain yan. At noon Sunday po, 3 ang binautismuhan dito sa church, plus 4 doon sa alabang.
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa huling minuto, nagbilang si Pastor, up to 10. May mga humabol na mga kapatiran na nagpabautismo po sa pangalan ng ating Panginoon. At nakatuwa pong makita po natin ang magandang resulta po sa gawain sa dakong yan. So, naging posible yan dahil sa burden po ng Balyo family at lalo na kay Brother Romeng at kay Brother Joshua na talaga mo ipasanin po sa gawain. So, ganun din po mga kapatid, pinapanalangin po natin ang mga gawain natin. Kagabi po sinama po namin ang Kaipumbo, ang San Pablo, na mga gawain po natin. At ganun din po mga kapatid natin sa iba't ibang dako, sa Qatar, sa Jubail, sa Saudi Arabia, sa Dubai, at sa Kuwait. Pinapanalangin po natin yan sa Canada at sa lahat ng mga nakasilip po sa ating live streaming. At live na live po tayo na nagbo-broadcast ngayon sa ating mga kapatiran. So sa oras pong ito ay kung wala na ay pakisama na rin po kami nila Brother Sog dahil naatasan kami ng ating mission na coordinator, supervisor na si Brother Joel. Sabi ni Brother Sog, Brother Joel, Brother Ed, sa iyo ang dao at kay Brother Ernesto, si Brother Sog naman ang magalang. So pag-pray nyo kami dahil hindi kami ganun kagaling mangaral. Amen. Hindi kami kasing kaling ni Brother Joseph and Brother Nemi. Amen. Pan-sideline na lang kami pero panalangin nyo kami na magiging kagamit-gamit kami. Isang taon na pala akong hindi nangaral doon. Yung pagitan, August 26 pa pala ako nangaral doon. Napakatagal na. Nasa YouTube pa naman yun. Ang title po yun, Ako'y Magbabago. Hanapin nyo na lang. Amen. Praise the Lord. So, pag-pray po natin mga kapatid ang mga gawain yan at ang lahat. So, sa gabing ito mga kapatid, para hindi sa katagalan, tayo lahat ay tatayo na. Amen. Salamat po sa napakainam na panahong binigay po sa atin natin Panginoon. At binigyan tayo ng magandang panahon na tayo makapanambahan, makapagsama-sama ng kagaya nito. Sabi nga ni Pastor, lagi ko sinasabi, wala nang ibang ligtas na lugar kundi ang bahay panambahan. Kayo ba nagagalak na kayo wala sa ospital ngayon, hindi kayo nagbabantay ng pasyente? Wala kayo sa lamayan, wala kayo sa sementeryo, at wala lahat na. But narito po tayo sa gawain ng ating Panginoon. So, ibig sabihin nito mga kapatid, tamang lugar ang pinuntahin nyo. Pwede tayo magpahingalay, magpahinga sa presensya ng ating Panginoon sa gabi pong ito. Amen. Pagod na ho kami, magdamag ho kami magkakasama, konting kidlip lang kami, konting hulukip-kip lamang ng kamay, at narito sa gawain pa kami, nag-PF pa kami. Pero salamat sa kalakasan binigay ng Panginoon sa atin. Si Pastor nga hindi po handa yan, pero na-inspired po siya ng gawain po kagabi. At alam ko, yung inspirasyon na yon ay dala-dala niya ngayon sa gabing ito. At umasa po tayo na pagkapala sa gabing ito, hindi tayo binibigo ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay aawit sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano bang gusto ni Pastor kanina? Hallelujah. Praise the Lord. Ano yan? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yes. And died for. Yes, hallelujah. Yes. Who am I? That I would die, Lord. The answer I'm beginning to know why He ever loved me so. That through an old rugged cross He would go for who am I? Verse 1 and verse 1. When I Think of how He came so far from glory, He came to dwell among the lowly, such as I, to suffer shame and such His grace
my place. Thank you, Father. Amen. Then I ask Myself this question. who am I? Let's sing it all together now to Him. Hallelujah. Yes, who am I that the King would bleed and die for? Thank you, Father. Oh, who am I that He would reign that at my will time, Lord? Thank you, Father. The Answer I'm beginning to know why He ever loved. Yes, Lord. Thank you, Father. The two-headed Rugged cross He would go. Who am I? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Ama namin kami nagpapasalamat sa pagpapahalaga mo po sa amin na ikaw ay bumaba, nanaog ka mula sa matayog na kalagayan mo at ikaw ay nagkatawang tao at binata ang aming mga kasalanan. Binayaran nito, Panginoon, ang kabayaran nito doon sa Kalbaryo upang ang katwiran mo ay mapasa amin. Ikaw ay naging kami upang kami maging ikaw, Panginoon. What a wonderful transaction, Father. At yun po ay hindi namin makalilimutan kailanman at araw-araw amin pong inaalala ang dakilang pag-ibig na siyang nagbunsod, Panginoon, sa iyo para gawin ang dakilang pagpapakababang yun, Panginoon. Nang sa ganun ay maitaas mo kami sa iyong kanang kamay, Panginoon. Tulungan mo po kami sa gabing ito na higit na mapagtibay, Panginoon, ang dakilang biyayang yan sa aming puso, sa aming pakikinig sa iyong salita ngayong gabi. Kaya mong maunawa namin ang kahalagahan ng mga ipinagkaloob mong mga palatandaan, mga pagkakakilanlan, Panginoon, sa aming buhay ng iyong salita, O God. Na siyang nagpapakita sa amin, Panginoon, kung ano ang authority meron kami, anong kapangyarihan, anong protection meron kami, Ama, dahil sa mga identification ito. Iling ko po, Panginoon, ang patnubay ng iyong Espiritu, hindi lang po sa tagapagsalita, kundi sa bawat isa na nagsiparito para duminig ng iyong salita, ikaw pong magbukas ng unawa nila, Ama. And by your love, Lord, and their love for you, O God, may they be able to read between the lines again tonight. At makita nila ang pintig ng puso mo, Panginoon, para sa kanila. Upang sa ganun, Panginoon, pagkatapos ng gawain, ay masabi namin, nagkaroon kami ng napakainam na pakikipagniig sa Diyos na manlilikha namin. Salamat po sa iyo po lahat ng papuri ngayon at kailanman sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi sa pangalan natin Panginoong Jesus. Atin po itutuloy ang ating pagtalakay sa serye natin, Authority of the True Church. Katatapos lang po natin nung isang paksa under the series, which was The Strongest Weapons. Okay, natapos na po natin yung ika-4 na pinakamakapangyarihang sandata nung nakaraang linggo. And we found out that weapon was none other than love, divine love. Right? At na-discover natin na through love ay naipapahayag ni Kristo ang kanyang kalooban sa atin without directly saying it to us. Right? Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng Bible at ito isang love letter niya. At dahil sa may relasyon tayo sa kanya, merong divine love na namamagitan sa ating dalawa, ay nagagawa nating basahin yung Biblia at naunawaan natin kung ano ang ibig sabihin niya between the lines. Alright?
May mga bagay na hindi maintindihan ng sanglibutan, pero naintindihan nyo dahil kayo ang karelasyon ng ating Panginoon. Kayo ang nakinabang sa kanyang divine love. At sa gabing ito, we're going to speak something about that reading between the lines. Ehemplo ng biyaya na binigay ni Lord sa atin na pagbasa natin ng mga pangyayari sa Biblia ay nagagawa nating makita ang mensahe ni Lord para sa atin. Nagagawa nating makita ang relasyon natin dun sa kwento ng buhay ng mga taong nabuhay libu-libong taon na ang nakaraan. Pero ikaw pala involved sa pangyayaring yun. Amen. We can see that through divine love by revelation. Can see the message between the lines. All right? So bubuksan natin ang Genesis 38 verse 24. Genesis 38 verse 24. And it came to pass about 3 months after that it was told Judah, saying, Tamar, thy daughter-in-law, had played the harlot, and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burned. Bring her forth, and let her be burned. Right, gusto kong pamagatan ng mensaheng ito ng bilang subtitle natin, the full identification of Christ. The full identification of Christ in the bride. Or Christ full identification in the bride. Okay, ang Diyos nawa ang magpala sa kanyang mga salita. Mari tayong magsupo ngayong gabi. Christ full identification in the bride. Kagabi ay nag-usap din kami tungkol sa binhi. At kung meron mang isang malinaw na identification ng isang lalaki, yun ay wala iba kundi ang kanyang binhi. Alright? So we'll be speaking about identification. Ang pinakamatibay na pagkakakilanlan mo ay ang iyong sariling binhi. Kaya nga pagka nagkaroon ng question, di ba, tungkol sa isang bata, kanino bang anak ito? Ang sinusuri ay yung binhi ng lalaki. Nagkakaroon ng DNA test, amen, para i-match kung talagang sa'yo ba yung batang yun, di ba? Yun ay pinakamatibay na katunayan, amen, na yung anak na yun, yung batang yun, ay anak mo. Because of your seed, because of your blood. Alright, sa gabing ito, hindi madalas na napag-uusapan ang kwentong ito. Hindi madalas na naipapangaral ng ministro, pero salamat sa mensahe dahil nung mabuksan ang 7 tatak, ang Biblia, ang sabi ni Barabana, ay parang naging isang bagong aklat sa atin. Amen. Nakita natin ang mga tunay na kahulugan ng mga pangyayari. So sa gabing ito, tignan natin ang kwento ni Judah at saka ni Tamar. Okay, at tingnan natin kung paano natin ma-apply itong identification ito. Dito sa binasa natin, basahin ko lang sa Tagalog. Sabi at nangyari sa verse 24, na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Huda na sinasabi ang iyong manugang na si Tamar ay nagpatutot. At narito siya'y buntis sa pakikiapid. At sinabi ni Huda, siya'y ilabas upang sunugin. Gusto kong ipakita muna sa inyo ang setting. Ito ay panahon ng paghatol. Si Tamar ay hinatulan ni Huda ng mabilis na mabilis. Nang sabi niya, pagkatapos niyang marinig ang balita tungkol kay Tamar, dalhin niyo siya rito at atin siyang pasusunog dahil sa ginawa niyang pakikiapid. Pero gusto kong pansinin niyo na nagkamali si Huda sa pagiging marahas at mabilis sa pagpapataw ng parusa, samantalang hindi pa niya nalalaman ang buong kwento kung ano ba yung ginawa nitong si Tamar. Alright? Huwag kayong padalos-dalos sa paghukom at paghuhusga nyo nang hindi nyo nalalaman ang buong kwento, amen, sa mga pangyayari. Ang panahon na kinaroroonan natin ay panahon din ng
pagpapataw ng paghatol sa isang dakilang patotot. Remember, sa Revelation chapter 17 verse 16 ay ipinangako sa huling panahon na itong dakilang ina ng mga patotot ay parurusahan at pupuksain at papatayin sa pamamagitan ng apoy. Remember, sino yon? Sino yung patotot na babaeng yon? Walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Right? Susundan niyo ba ako? Right. Siya ay susunugin sa pamamagitan ng apoy. Amen. Ang totoo, siya ay susunugin sa pamamagitan ng nuclear power. Sabi ni Brother Branham, ang Russia ay may nakatutok. Amen. Na nuclear bomb para sa Rome. Kung paanong meron silang nakatutok na nuclear bomb para sa Amerika. At ipaghihiganti ng Diyos ang mga pinaslang nitong halimaw na ito, ng Roman Church na ito, amen, na ang mga anak niya, at ang gagamitin niya, ang sabi ay ang communism. Ang sabi niya, huwag kayong matakot sa communism dahil yun ay isang kasangkapan lamang sa kamay ng Diyos para ipaghiganti ang kanyang mga anak na pinagpapatay nila. Amen. And communism will finally burn Rome, the great harlot. We're living in that age, church. At dun ko gustong dalhin ang inyong atensyon at gusto kong makita nyo yun ang setting natin dito sa kwentong tinutunghayan natin ngayon. Si Tamar ay isang hentil. Tignan nyo ang mga tipo. Si Tamar ay isang hentil and she had conceived seed. Binhi, pinag-uusapan natin. Siya ay nagdalang tao sa pamamagitan ng binhi ni Huda. And siya ay susunugin na sana kung yung binhi na dala-dala niya ay mapapatunayan na galing sa isang estranghero. Alright? Kung galing ito sa ibang lalaki, maliban doon sa dapat pinagtatanggapan niya ng binhi, kailangan siyang sunugin. Yun ang batas ng lupain. Yun ang batas ng panahong yun. Alright? Kailangan hindi siya tumanggap ng anumang binhi mula sa estranghero. Hindi pwedeng tumanggap siya ng binhi mula sa denominational church. Denominational group. Di siya pwedeng tumanggap ng doktrina. Naintindihan niyo kung sino si Tamar. Si Tamar ay ang Gentile church. Can you say amen? Elected by God to receive the seed of Christ. Alright, at sa panahong ito, masusumpungan siyang buntis ng binihi ni Kristo. At siya'y iimbestigahan, siya'y ihaharap sa paglilitis, siya'y titignan kung dalisay, kung tamang bini ang daladala niya. Dahil kapag hindi tamang bini, siya ay susunugin kasama ng sanglibutang ito. So, ang binhi lamang ni Kristo ang dapat tanggapin natin. Hindi tayo dapat tumanggap ng anumang, praise God, anumang binhi galing sa estrangherong preacher. Hindi tayo pwedeng tumanggap ng binhi galing sa mga nagpo-profess na 8th messenger o kapalit ng propeta na siyang dapat yung tanggapan ng mga aral. Hindi, delikadong tumanggap ng binhi basta-basta dahil tayo ay nasa harap ng nagbababalang paghuhukom. At yung binihing tinatanggap natin ang magiging deciding factor kung tayo ba'y susunugin o hindi susunugin. So, importante na ang binhi na imamanifest natin sa harvest time na ito ay ang binhi lamang ni Kristo. Amen. Na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe sa huling panahon. Alright. Si Jesus ay galing sa lahi ni Huda. Ibinilang si Jesus na nagmula sa lahi ni Huda sa Biblia. Makikita niyo yan sa Matthew chapter 1, Luke chapter 3, malinaw na malinaw, tinrace back ang lahi ni Jesus Christ sa lahi ni Huda. Kung gayon, si Huda ay nagdadala ng binhi na magiging eventually si Kristo, ang Mesiyas. Si Huda ay nagdadala ng binhi that will bring forth Christ, the Messiah. Alright. Ang kwento ay ganito. Si Huda ay humiwalay sa kanyang pamilya at nakipamayan sa isang Gentile country at doon ay nakapangasawa siya ng isang hentil
At sa pamamagitan ng babaeng yun, ay nagkaroon siya ng 3 anak. Ang unang anak niya ay walang iba kundi si Er. At ang sabi, si Er ay naging napakasama. Hindi po Erola, Er. Naging napakasama sa harapan ng Diyos. Sobrang sama niya na siya'y pinatay kaagad ni Lord. Yun lang sinabi ng Biblia. Sobrang sama niya, pinatay siya ng Panginoon. At dahil doon, itong asawa niya na si Tamar, okay, kasi pinag-asawa ni Huda yung panganay niyang anak na si Tamar, o na si Er, I should say, ng isang Gentile woman. At yun nga ay sa katauhan ni Tamar. Alright, dahil namatay kaagad si si Er nang hindi nagkakaanak kay Tamar, ay lumakpak o bumaksak sa kamay ni, pangalan nito, yung susunod na anak. Sa second born son, ay walang iba kundi si Onan. Right? So bumaksak sa kamay ni Onan ang responsibilidad para magluwal ng binihi para sa kanyang namatay na kapatid na panganay. Nasusundan niyo ba ako? Dahil yan ay batas ng Diyos sa Israel. Kung gusto niyo makita yung scripture sa Deuteronomy chapter 25 verse 5, at yun din yung binabanggit doon sa New Testament nung kumprontay nila si Jesus at tinanong siya, Panginoon, kaninong magiging asawa itong babaeng ito kung siya ay nagkaroon ng 7 magkakapatid na asawa dahil yung mga naunang mga kapatid ay nangamatay lahat bago siya magkaroon ng anak sa kanila at napangasawa niya lahat yung 7 lalaki. Remember? At sabi, pagdating sa langit, kaninong asawa siya? Kasi may ganun palang batas sa Israel. Kapag 3 kayong magkakapatid na lalaki at nakapangasawa yung panganay, pag hindi siya nagkaanak at namatay siya, sasaluhin ng susunod na kapatid niya yung responsibilidad na magkaroon ng anak doon sa babae. Bakit? Kasi unang-una, yung babae ay pinuproteksyonan dahil ang babae sa Biblia ay kawawang-kawawa kung wala ang lalaki. Dahil ang babaeng yun ay maghihirap ng gusto at siya'y magdurusa kung siya'y mananatiling widow. Amen. Mawawalan siya ng proteksyon ng headship. Hindi siya magkakaroon ng anumang pag-aari. Bakit? Mahihiwalay siya. Dahil unang-una, yung mga mana pala ay hindi sa asawa bumabaksak, kundi dun sa magiging anak. Kaya kailangang ituloy, kailangang sikapin na yung babae ay magkaanak dun sa susunod na kapatid. Para maipagpatuloy ang lahi. Nasusundan niyo ba ako? At ang mga mana ay maipasa sa mga susunod na saling lahi. Ngunit, nung ibigay si Tamar kay Onan, ay mali ang ginawang pagtupad ni Onan dun sa tungkulin niya. Alam natin yung kwento, ibinuhos niya yung kanyang bini sa lupa. At dahil doon ay nagalit si Lord. Amen. Bakit? Kasi ang tingin ni Onan doon sa bagay na yon ay isang bagay na dapat enjoyin para sa sarili lamang. At hindi niya ginawa with the right purpose. Ang utos sa kanya, ang responsibilidad niya ay magkaanak kay Tamar para siya ay makapagpalaki ng mga anak para sa kapatid niyang namatay. Pero yun ay hindi niya tinupad sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang binhi sa lupa. Gusto niya lang magkaroon ng pleasure ng bagay na yun without facing the responsibility. At dahil doon, pinatay din siya ni Lord. Kaya meron na lamang isang natitirang anak, si Huda. Alala nyo? Sa pamamagitan sa persona ni Sela. Si Sela ang bunsong anak. Ang problema nung mamatay itong si Onan ay batang-bata pa si Sela para ibigay kay Tamar upang maging asawa niya. At isa pa, kung inyong pag-aaralan, basahin niyo po ang buong chapter pagbalik niyo sa bahay. Pero ikukwento ko na lang sa inyo yung ibang bahagi para makita niyo yung larawan ng tama. Si Huda, dahil sa namatay na yung 2 anak niya, nung kanyang ibigay doon sa babae itong si Tamar, ay nagkaroon na ng takot. Na-trauma na siya. Abay, nakakadalawa na itong si Tamar. Nakakadalawa na ito sa mga anak ko. Ang sabi niya, baka mamatay din yung aking bunsong anak.
Kaya kunwari, ginawa niya excuse, bata pa masyado si Sela para ibigay ko sa iyo, Tamar. Kaya ikaw ay bumalik na muna sa tatay mo. At para bang pinalalabas niya pagka numating na sa tamang edad si Sela, saka ko na lang ibibigay sa iyo para mapangasawa mo at siya magpatuloy ng pagbibigay ng bini, pagpapalaki ng bata para sa kanyang kuyang namatay. Pero dumating yung panahon na nasa edad na si Sela, pero hindi pa rin ibinibigay ni Huda kay Tamar. So ibig sabihin nun, nag-aalala siya na may sumpa itong si Tamar. Di ba? Pag binigay ang aking anak na bunso, yun na lang natitirang lalaki ko, ay baka mamatay rin. Kaya wala siyang intensyong ibigay na itong si Sela kay Tamar. Kaya itong si Tamar ay kinuha niya na sa kanyang sariling mga kamay yung sitwasyon. Alam niya ang kahalagahan ng pagpapasa ng bini at pagpapatuloy ng lahi ni Huda. Alam niya, amen, na maaring maputol ang lahi ni Huda kung hindi siya matatamnan ng bini galing kay Huda o sa kanyang mga anak. Intindihan niyo? Yung bini na galing kay Huda na ipinasa sa anak ay kailangang maitanim sa isang babae para magpatuloy ang kanyang lahi. So you see, it's not about sexual relationship. Hindi yun. Ang nasa isip ni Tamar ay ang kahalagahan ng binhi. It's not sexual pleasure that she was after, but she was after the continuation of the seed of the Messiah. Kailangan matupad ang hula ni Lord. Ang hula niya dun sa Genesis, the seed of the woman, ay kailangan lumabas at mangyari yung hula na kanyang sudurugin ang ulo ng binhi ng serpente. Paano mangyayari yung kung dito pa lamang ay maihinto na ang daloy ng binhi ni Huda na panggagalingan ni Jesucristo? Hallelujah! And so she became desperate at gumawa na siya ng paraan. Dahil nakita niya na hindi ito pinapahalaga, hindi pinapansin ni Huda, hindi niya naintindihan, amen, na maaring maputol ang lahi niya. Dahil pagkatapos na mamatay yung pangalawang anak niya, yung asawa ni Huda ay namatay na rin. Alright, so ganito ang nangyari. Tingnan natin sa verse 12. Alright. Bago natin basahin yan, tandaan nyo, Satan has always been after the seed of the woman. Bakit? Kasi narinig niya yun eh. Di ba? Pag-aalitin ko ang binhi mo at ang binhi ng babae. In other words, ang sabi sa kanya ng Panginoon, tatalunin ka ng binhi ng babae. Yung binhi mo, dudurugin yung ulo eh. Masasakta mo siya sa tawag dito sa sakong, pero dudurugin niya ang ulo mo. Yung mangyayari sa binhi mo ay fatal, samantalang masasaktan mo lang ng konti yung binhi ng babae. In other words, it speaks of his defeat. Kaya, sa puso niya, yun na ang kanyang puntirya. Amen. San man dumating yung bining yun, papatayin ko yun. Uutasin ko yung lahi nun. Sino man yun? Kaya, pinapatay niya kagad sino? Si Abel. Thinking, ang sabi ni Barbara, na yun na yung binhi ng babae dahil nanggaling din kay Eva. Pero alam natin, na pagkamatay ni Abel, ang sabi sa Biblia, ay binigyan ni Lord si Abel ng isang binhi, isa persona ni Seth, bilang kapalit ni Abel. In other words, praise God, hindi mo pwedeng hadlangan ang salita ng Diyos na binitiwan niya, mangyayari at mangyayari. Lilitaw ang binhi ng babae and He will protect that seed. No matter what, hindi niya pababayaan ito ay, praise God, mapatay, mapaslang, amen, mautas ng kalaban niya. Hallelujah. No wonder sa Exodus, ganun na lamang ang galit ni Paraon. Amen? Anong nangyari? It's the seed of the serpent. It's the spirit of Lucifer. It's the spirit of Satan anointing those leaders. Ano ang kanilang puntirya? Ubusin ang lahi ng Diyos. Abay, anong gusto niyang gawin? Hinabol pa niya pagkatapos niya ng palayain. Tapos ng kwento ng maraming mga salot at lahat at sa wakas, binayagan niya ng umalis. Pero sa dulo, hinabol pa rin niya. Bakit? May anointing siya.
ng serpente. Anointing siya ng kaaway ng Diyos. At ang anointing na yun ay nagbubunsod sa kanila para manggigil sa binhi ng Diyos. Pagpapatayin sila, gusto nilang patayin lahat ang binhi ng Diyos. But God is always there to protect them. Kailangang matupad yung binhi ng babae ay magwagi over the seed of the serpent. At ang hindi nangyayari yun, hindi hayaan ni Lord ang kanyang salita, ang kanyang binhi, for protection niya ng buong kapangyarihan niya. Amen. No wonder, nung panahon ni Esther, ano ang nagbunsod sa hari at saka doon sa isang officer niya na magalit ng gusto sa mga Hudyo? The same spirit. Satan has always been after the seed of God. Diba? Ano yung panukala? Ano yung decree? Patayin lahat ang mga Hudyo nung panahon ni Esther. Kung hindi nag-intervene si Lord, patay silang lahat. Hallelujah. Anong nangyari sa panahon ng Holocaust? The same thing. Walang kadahilanan, nagngit-ngit ang mga, tawag dito, mga dictators sa pamumunan ni Hitler na patayin ng mga Hudyo. Why? Satan is after the seed of the woman. Amen? Hallelujah. Praise God. Alam natin na si Jesus Christ ay napako na lahat ng panahon yun. Pero alam niya, nagkabunga na yun eh. Dumami na yung uri ni Jesus Christ. At gusto niyang i-eradicate yung binhi yun. Ayaw niyang dumami yung binhi na, praise God, nagpahiya sa kanya ng gusto doon sa Kalbaryo. No wonder, pagdating ng Dark Ages, amen? Ilang milyong mga Christian ang pinagpapatay ng Roman Catholic Church. Well, it's the same spirit. Amen? Ang mga tao ay namamatay, pero ang espiritu ay hindi namamatay. Nagpapalipat-lipat lang ito sa ibang mga tao. Amen? Pero iisang intensyon, iisang hangarin, isa ang gustong mangyari. Ubusin ang binhi ng Diyos. Hallelujah. Anong palagay niyong gagawin ng halimaw pagka siya'y nakilala na? Amen? Sa uling panahon, yung Antichrist, kapag siya'y na-reveal bilang halimaw, gusto niyang patayin ang bride. He will be after the bride. He will be after the seed. Can you say amen? At ang intensyon niya, ubusin silang lahat. Pero alam natin mangyayari. Amen, bago pa niya mahawakan ng binhi, ay aagawin ng Diyos. Praise the Lord. Palagi na lang siyang natatalo. Palagi na lang siyang nabibigo. Pero kahanga-hanga si Satanas sa kanyang determinasyon. Minsan, mas determinado pa siya dun sa mga nagsasabing mga Kristiyano. Ha? Mabigo lang minsan. Ayawan na, hindi na magsisimba. Diba? Nakalimutan na kung anong katawagan dito sa lupa. Nakalimutan na kung bakit tinawag dito sa mensahe. Nakalimutan na ang layunin dito sa ibabaw ng lupa. Ayawan na. Nahihirapan na ako, nabigo na ako ilang beses. Pero si Satanas, ilang ulit nang nabigo. Hallelujah. Pero siya'y nagbabangon ulit. At susubok ulit. You see, you can learn something from Satan that you can benefit from. Hallelujah. So it's about the seed. It's about the seed. Gustong patayin. Amen. Ni Satanas ang bini. Pero si Tamar naman ng panahon yun, sa hindi niya maintindihan, amen, pakiramdam at pagnanasa at pagmamahal sa binhi, siya naman ay ina-anoint ng Espiritu ni Lord para protektahan ang binhi. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Na hanggang sa itaya niya ang kanyang sariling buhay, amen, wag lang maputol ang binhi ng Diyos. She had that revelation. Somehow, nung mapangasawa niya, itong anak ni Huda, ay naniwala siya dun sa hula kay Abraham. Amen, na merong binhi ang Diyos na lalabas mula sa lahi ni Abraham. Amen, she became a believer of the message. Kaya sabi niya, parang nakikita ko si Jacob, kahit anong mangyari, kahit sa paanong paraan, kukunin ko yung birthright. Tignan natin yung Genesis 38, verse 12 to 18.
And in process of time, the daughter of Shua, Judah's wife, died, and Judah was comforted and went up unto his sheep shearers to Timnath, he and his friend Hira the Adullamite. And it was told Tamar, saying, Behold, thy father-in-law goeth up to Timnath to shear his sheep. And she put her widow's garments off from her, nagpalit siya ng damit, and covered her with a veil. Ang mga prostitute daw ng araw ay nagtatakip ng muka. Kahit papano'y nahihiya sila. Amen? Kahit namang hindi sila nahihiya, kahit papano, magmumukha silang nahihiya dahil nagtatakip sila ng kanilang muka. Diba? Iba na ngayon, lantaran na ngayon eh. Diba? Wala nang takip-takip ng mukha ngayon, wala nang takip eh. Diba? Praise the Lord. Ganun kaibahan. Bagamat mga patutot sila, pero may konting hiya pa sila. And so sabi, nagdamit daw siya, na parang patutot, naglambong siya, and covered her hair with a veil, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath. For she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife. Diba? Sabi niya, malabo na ito. Alam